Ngayon po ay pupunta tayo dito sa Magalang, Pampanga po, at dito po yung project natin ngayon. Bali, na-vlog na po natin yung bahay na to na house tour natin dati. Tapos po ay nagustuhan yung cortina natin, kaya papalitan po natin yung old curtains nila ng bago. Tapos po ayan, driving lang tayo, medyo malapit na tayo sa area. So ayun, update ko po kayo pag nandun na tayo. So para po sa project natin na ito po yung katas ng Dubai house na dati po na-feature sa ating vlog. At ngayon po, nag-decide po si client na papalitan po yung mga kortina niya. Pagpasok po sa loob po ng bahay, wala na po yung mga dati nilang kortina. Pinatanggal na po ni client kasi pinarepaint po yung bahay po nila. Tapos after po ng ilang oras din, nakapagsabit na po kami. Habang nagpa-plansya po yung ating team, ipasyal ko po kayo sa office ni CSR Builders. Bali, para hindi po kayo malito, si CSR Builders po ang may-ari ng bahay na nilalagyan natin ng kortina. So kung plano nyo po magpagawa sa kanila, pwede po kayong rumekta dito sa kanilang office. And syempre, para makita na rin po yung bahay po nila kung plano nyo po magpagawa. At least makakuha po kayo ng idea sa katas ng Dubai house. Kung naghanap kayo ng legit at iwas scam po na contractor na hindi rin po sasakit ang ulo nyo sa pagpapagawa, again, inquire na po kayo kay CSR Builders. Guys, bali habang nagtatrabaho tayo dito sa bahay po ng client, ayan, kain muna po tayo, no? So pinaghanda tayo ng sinigang na baboy, adobong manok. That's it, guys. So antayin natin yung Team Roville, no? Ito po yung itsura before ng living area po ni CSR Builders bago natin palitan ng kortina. At ngayon, ito na po siya. Para po sa inspiration po ng kulay ng kortina ni client, nakuha niya po ito sa kortina ni Ivana Alawi. Nagustuhan niya po yung color ng curtains ni Ivana Alawi, kaya yan po yung pinalagay niya. Sabi nga po ni CSR, happy siya sa bago nilang kortina kasi yung gusto niya is nangyari naman at na-achieve po natin yung mala Ivana look. So mga ka-viewers, baka nag-wonder po kayo bakit hindi po pantay yung kapal na ating blackout. Bale, ito po mga ka-viewers, hindi po ito nakaisang tahian. So ang gusto po ni client, as one lang po yung pagkaka-hold po ng curtains niya. Kaya nagmukha po isang makapal po yung blackout niya po dito or yung panel po. Na. Pero again, pag po gusto ni client na single, pwede po yan kasi hindi po magkadugtong yan, no? Sa kusina naman po, dati na rin itong merong kortina. Pinalitan na rin po natin yan. Dahil mas gusto po talaga ni CSR Builders ang kortina pa rin po yung pinalit natin dyan. Minsan po kasi sa iba nating ginagawang bahay, vertical blinds po ang pinapalagay. Pero yung iba naman po nating client, kortina po talaga ang gusto. Okay lang naman po gawin yon kasi meron naman po silang auxiliary kitchen din. Kung gusto niyo naman pong gumamit ng curtain box or valance board, dapat po ang width po ng hole is 10 inches para safe po. Para smooth po ang gliding ng curtains. And ang depth naman po ng butas or ng hole is nasa 5 inches po. Para safe po. Kasi usually yung iba po hindi po nasusunod yung standard na 8 inches. Kaya nilakihan na po natin at ginawang 10 inches. Para sure na lang po tayo pag minove po natin yung curtains, smooth po yung pag-glide. Yung itsura naman po dati ng sa hagdanan nila, ang kortina po ay nakaside sa flooring, kaya parang basahan, and yung lapad po is hindi po naaakma sa laki po ng bintana. So ginawa po natin wall to wall yan para mas maganda po yung finish ng curtains at mas mukhang elegante po. Gaya po neto. 'Di ba? Mas lumabas po yung ganda ng stress nila nung pinalitan po natin yung curtains. And lastly, ito naman po yung kwarto po ng anak nila na binago din po natin yung kortina. Pero maganda na, mas lalo pong gumanda po yung kortina po ni client kasi po mas fit po yung ating nilagay. So tama po ang length, tama din po ang width ng curtains. After po natin kay CSR, dumiretso naman po ako ng Mabalacat, Pampanga para mag-install po ulit ng kortina. Pero ito po, mag-house tour tayo sa pinagawa pong bungalow house ng ating client. Para po sa total development area, ito po ay 273 square meters. And para naman po sa lot area, ito po ay 920 square meters. Sa bahay po mismo, meron po itong 3 bedroom. And meron din siyang 2 bathroom. Tapos po, meron din itong guest house. Mamaya, ipapakita ko yung loob po niyan sa inyo. Start po tayo sa kanilang gate at fences. Bali po sa gate, ang ideal daw po na design, mas okay daw po ang
vertical. Kasi daw po, pag horizontal ang design, para daw pong gumawa tayo ng hagdanan sa magnanakaw. Based lang po sa mga nagko-comment sa atin. Pero sabi po ng marami, mas ideal daw po again yung vertical po na design ng gate. Yung service gate po, same po ng design sa gate po ng garahe. So ito po, meron na itong mailbox and wall lights. Tapos po sa other side, yung fences po, nagpalagay po sila ng ledge stone. So ito po, binibili siya na parang tiles. May sukat po yan. Tapos, ayun po, dinidikit siya pang decor ng wall. Ito naman po yung nauuso ngayon. Yung kilala ko pong gumagawa nito is si Romuald Concrete. Sila po yung manufacturer po ng ganitong mga design po ng blocks. Yung next design naman po, yung naka-horizontal po na linya, ang tawag po dyan is wood grove. Nung ginawa po yan, bali nilagyan po ng horizontal po na linya yung pinaka-wall. Zoom out ko na rin po mga ka-viewers para makita niyo po yung kabuang fences po ni client. Kung papasanin niyo naman po yung exterior wall po ng bahay ni client, buhay na buhay po sa design kasi gumamit po siya ng accent wall po na WPC panel. Tapos po ang kanya pong roof, yung gutter po is stainless na po yan. Yung ceiling naman po is spandrel na meron pong exhaust, kaya po malilesen po yung papasok na init sa loob po ng bahay niya. Kasi halos po nilagay pong spandrel, may hole po kung papansinin niyo po. Pagpasok po sa kanilang bakuran, unahin po natin itong napakaganda nilang garahe. Ayan na po yung design, pagpasensyahan nyo na lang po at makalat dahil po ongoing naglalagay kami ng kurtina. Ito pong tiles nila, maganda po yung ginamit ni owner, ang ganda po na pagka-checkered. Tapos ito na rin po yung main door nila, bali double door po yan. Tapos po, yung kanila pong downspout, gumamit sila ng chain. Ito pong chain dati na po itong ginagamit sa paggawa po ng bahay. Bali, dun po tayo galing kanina. Ngayon po, pakita ko naman po sa inyo yung side view po ng bahay. So, ito po yan. So, ito po, maluwag po yung daanan po ng client dito. Iba talaga pag malaki yung lupa, no? Anyway, aside po sa WPC panels, naglagay po sila ng precast. So, ito po, gawa po ito sa semento. Tapos po, pininturahan po ng malaka wood look po na pintura. Ayan. Tapos po, ito naman po, wood groove po ito. Kanina po nakakita tayo horizontal. Ngayon po, yung wood groove, ginawa naman po parang po mga bricks po ang design. Tapos pininturahan po ng gray. Dito naman po, sa bandang likod po ng bahay, meron pong pinatayong guest house dito si client. So yung guest house po nila, hindi rin po tinipid, napakaganda po ng pagkakagawa. Sa guest house po, ito po yung naka-wood decking po yung flooring. Tapos po yung kabilang flooring naman po ng guest house is 15 by 19 na po na tiles. Tapos sa ceiling naman po is PVC panel. Meron na rin po itong outdoor kitchen. Ayan. Sa other side naman po, ito yung view ng guest house and yung other side view po ng main house. So ito po natitirang lupa, lote pa rin po ito ng client kaya umabot po ng 920 square meters. Sa likod po pala ng bahay ni client, meron po ditong lanay. At yung tiles pong ginamit, same po ng design sa pinakita kong garahe. Para naman po sa design ng likod, same po ito ng design sa pinakita ko sa inyo kanina. Dito po sa loob po ng bahay, ongoing po naglalagay po tayo ng kurtina. Mamaya po papakita ko na lang po sa inyo yung before and after po ng ating project. Kain muna tayo guys, break lang. Tapos continue natin ulit yung pag-install po dito sa bahay po ni client. Kain muna tayo guys. Pansit. And tinape. After po ng ilang oras nating pagtatrabaho, halos tapos na po ang kurtina ni client. So ito po yung itsura before ng living area. At ngayon ito na po siya. So ito po hindi pa po nakatali pero pinakita ko po dito na talagang tuwid na tuwid at S-fold na S-fold po ang ating curtains. At nung tinali, ito na po siya. So same po sila ng design ng window ni CSR Builders. Tapos sa kusina naman po, ito naman po yung nilagay natin vertical blinds at Korean blinds. Kung kay CSR Builders po, kurtina ang gusto. Ito naman pong client natin, vertical blinds naman po para sa kusina niya. Tapos po dito naman sa kwarto, combination po ito ng kurtina at blinds po. So kinuha ko po yung medyo match po ang kulay para magandang tingnan. Tapos dito naman po, since malilit po ang bintana, blinds po ang napiling ikabit na lang po ni client. So ito po ang kulay po ng kanyang blinds is beige po yan. And dito naman po sa master's bedroom, ito po puro kurtina kasi master's nga po.
Kung napansin niyo po, may kataasan din po yung mga kortina natin nilagay kasi po ito pong bungalow house ni client is high ceiling. Tapos po ang kulay po natin nilagay dito is color almond. Bali ang finish po ng kortina meron pong one way and meron pong split. Kasi po para pag naglagay po ng headboard, nakasentro lang po sa may aircon. Kaya one way po yung nilagay natin sa dalawang bintana po na yan. Yung tiles po nilang ginamit is 20 by 120 po yan. Matte finish po ito, tapos ito na po yung design ng ceiling nila. Kung napansin niyo po, halos lahat ng ceiling nila may PVC panel. Yung master's bedroom, meron din po itong master's bathroom at walk-in closet. Share ko na lang din po sa vlog para makakuha po kayo ng idea kung type nyo po yung design. So pagpasok po mga ka-viewers, una po natin makita yung walk-in closet po nila. So ito po meron pa pong i-improve, mga door, ikakabit pa po dyan. Tapos po sa bathroom, naglagay naman po tayo dito ng blinds. So ito po kasi case to case basis. Pwede po tayo maglagay ng blinds pag po medyo visible kayo sa labas pag naliligo. So ito po mga tiles nila 30 by 60 po yung ginamit sa wall and even po sa flooring. So ito po matte finish. Tapos meron na po itong huge na salamin. Naka-quartz na rin po yung countertop, modular cabinet, ayan. Yung kulang na lang po sa bathroom is shower partition. Yung grass cutter po, temporary lang yan, tatanggalin din po yan. May accent wall din po pala sila dito. Tapos po, ayun, napakaluwag po ng kanilang master's bathroom. Ganda, no? And lastly, dito po sa guest house, naglagay din po tayo ng cortina. So again, ito po yung front ng guest house. Kung type po ninyo, screenshot nyo na lang po. Bali, 4 po na bintana yung nilagyan natin dito. Meron pong blinds, meron din pong cortina. So ito na po pala yung flooring nila dito sa guest house. 60 by 60 po yan na matte finish. Balik naman po tayo sa bintana. Kung magpapalagay po kayo ng blinds or cortina, make sure nyo po na medyo magkahawig po ang kulay. Para po pag po, ayun, pumasok kayo sa loob, maganda pong tignan. Kumbaga balanse. Hindi man po 100% po nagkakagaya ng kulay ang blinds at po yung cortina, pero at least medyo matchy-matchy po, no? So dito po, 2 cortina po yung nilagay natin dyan kasi 2 sliding door po. Meron ang guest house. Mga ka-viewers, ito naman po yung bathroom sa guest room. So yung tiles po na ginamit sa flooring is 30 by 60 na matte finish. May sink cabinet na rin po yan. Saka syempre toilet bowl and shower. Tapos yung tiles po sa wall 30 by 60 din po na combination po siya ng matte finish po na 30 by 60. Tapos po glossy na 30 by 60 po na tiles. And po mga ka-viewers, ang aming mga ginawang kortina. Ito pong mga project natin nung December pa po ito. Late upload lang po talaga kasi nga po nung December sobrang busy po natin. Until January po, ang dami po talaga nagpapagawa ng kortina sa atin. Kaya hindi ko po magawa yung mga dati kong ginagawa, yung pagbablog po natin sa mga depot, yung mga about sa bahay. Nakalimutan ko na pong gawin sa sobrang busy po natin. Sabi ko po, ang aking ina-expect po talaga is maximum of 14 clients para sa December. Pero ang binigay po ng Panginoon, 19 clients po. Nagkaroon po tayo ng overbooking kasi po marami po talaga mga humabol. So, ang nangyari po, hindi po naging smooth ang lahat. Nagkaroon po kami ng back job. So, ganun man po, naayos din. Sabi nga po, magulo man, aayos at aayos din. So, ayun po, hindi po kami perfect. Ang Roville Curtains and Blinds, nagkakamali din po kami. Pero ina-assure po namin na aayusin po natin, no? So, meron pa po tayong mga hindi na-upload po na project. Pakiabangan na lang po. Talagang sobrang busy lang po noong December po talaga. Imagine 19 clients, sa sobrang busy po nun, parang pong suntok na yata yung mukha ko sa sobrang pagod. Pero alam ko po worth it, lahat po yung pagod namin. Yung mga team ko po, alam ko po na nagbunga naman po yung paghihirap namin kasi masaya po kami nag-Christmas, nagwahiwalay. Actually may Christmas party kami, isi-share ko na lang po yan soon. Tapos po mga ka-viewers ha, ito po kung gusto niyo pong kuhanin yung aming serbisyo, pwede niyo po kayo message sa aking Facebook. Ayan, thank you po pala sa mga kliyente natin na nire-recommend tayo. At ayun po, sa mga misis naman po na nanonood, salamat din kasi lagi ko po na-encounter talaga pong very supportive po ang inyong mga asawa, yung mga mister nyo po. Sa kagustuhan nyo pong ako lang po ang gagawa. Hindi na po kayo mabali ng mga mister ninyo. Kasi po ako po talaga yung gusto nyo gumawa ng kortina ninyo. Kaya thank you po sa suporta. Alam ko naman po, yung mga
pagpipilit nyo po na ganyan na ako lang gagawa, i-assure ko po talaga na maganda po, gaya po ng mga natapos naming project. Alam ko po na nakapanood nyo sa akin at nakakuha po kayo ng idea. Hanggat sa kortina po, sinusuportahan nyo ako. Kaya maraming salamat po. And meron po tayong mga na-encounter, pagkukumare. Ay, si Billy Toledo yung gumawa ng kortina mo. Siya din yung gumawa sa akin eh. Meron po tayong mga ganyan na-encounter. Kaya maraming salamat po sa recommendations, sa walang tigil pong suporta from YouTube po, sa pagbablog, hanggat nagka-business po tayo. Sinusuportahan nyo pa rin po ako. Kaya maraming salamat po. And alam ko po mga ka-viewers, lahat po ng hard work natin, magbubunga po yan. So this year po, plano ko pong ipabakod na talaga yung ating lupa. Meron po tayong mga napundar at ayun po, nahihiya po kay share, pero po yung paghihirap ko naman po talaga sa pagtatrabaho po natin. Meron po tayong mga hidden po na ginawa at mga pinundar po na soon ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga nangyari, bakit po na-late yung ating pagpapabakod. Kaya abang-abang lang po kayo. So yung mga iba pong hindi pa natin na-upload po ng December project, i-upload ko pa rin po yan. So maraming salamat po sa pananood. Sana po meron kayong nakuha ang idea sa vlog na ito. Lagi po kayo mag-iingat and God bless po. Bye-bye!